Magandang pakikinig sa inyong lahat. Halina't samahan niyo kami sa isang nakakakilabot na kwento ng kababalaghan at katatakutan. Ang ating istorya ngayon ay magdadala sa atin sa isang mataas na paaralan na nakatago sa kabundukan, kung saan may isang lumang silid-aralan na matagal nang inabandona. Sa kabila ng mga bulong at kwento ng multo, 3 mag-aaral at 2 guro ang magtatangkang tuklasin ang lihim na bumabalot sa lugar na ito. Sa gitna ng malamig na hangin at nakabibinging katahimikan, kanilang haharapin ang isang misteryong hindi pa nalulutas, ang kwento ng nawawalang estudyante na si Lucy, at ang sumpa ng weeping ghost. Ano ang naghihintay sa kanila sa loob ng lumang silid-aralan? Matutulungan ba nila si Lucy na makahanap ng kapayapaan? Kumanda na, dahil ang kwento natin ngayong gabi ay puno ng mga pangingilabot at nakakagimbal na mga pangyayari. Isang kwento ng pagkatuklas, tapang, at pagtulong sa isang kaluluwang naliligaw. Tara na't simulan na natin ang ating paglalakbay sa Mountain Ridge High School, at alamin ang katotohanan sa likod ng mga lihim ng East Wing. Huwag kayong bibitaw, dahil ang bawat sandali ay puno ng kilabot at pagtataka. Ito ang lihim ng East Wing, ang kwento ni Lucy, at ng Weeping Ghost. Unang yugto, ang pagdating. Nagsimula na ang bagong taon ng paaralan sa Mountain Ridge High, isang paaralang nakatago sa kabundukan. Malamig at sariwa ang hangin, at puno ng kasabikan ang mga estudyante. Ngunit may isang lugar na iniiwasan ng lahat, ang abandonadong silid-aralan sa dulo ng East Wing. Ayon sa mga kwento, pinamamahayan daw ito ng espiritu ng isang estudyanteng nawala taon na ang nakalipas. Si Miss Cruz ay nakatayo sa harap ng klase, ngumiti at ipinakilala ang kanyang sarili. Maligayang pagbabalik sa lahat. Ako si Miss Cruz, ang bago niyong guro sa kasaysayan. Bago tayo magsimula, ipakikilala ko si Emma Parker, na tutulong sa atin sa mga espesyal na proyekto ngayong taon. Emma Parker ay tumayo sa tabi ni Miss Cruz at ngumiti. Magandang araw sa inyong lahat. Sana'y magkaroon tayo ng produktibong taon. Tandaan lang, iwasan niyo ang East Wing. Delikado doon. Si June ay nagtaas ng kamay at nagtanong, "Bakit po, sir?" "Dahil ba sa multo?" Si Miss Cruz ay nagkibit balikat, "Hindi ligtas doon. Luma na ang gusali at baka gumuho na." Si Ashley ay nagtanong din, "Pero may mga kwento tungkol sa estudyanteng nawala doon. Totoo po ba yon?" Si Miss Alice ay sumagot, "Huwag na tayong mag-focus sa mga chismis. Mag-aral na lang tayo ng mabuti." Si Sander ay ngumiti ng pilyo, "Narinig ko na nagpapakita ang multo tuwing gabi. Sino ang gusto ng isang midnight adventure?" Si Miss Cruz ay tumingin ng seryoso kay Sander, "Sander, tama na yan. Walang multo. Isa lang iyong luma at abandonadong silid-aralan." Si June ay tumingin kay Sander at Ashley, "Curious lang ako. Baka pwede nating tingnan." Si Ashley ay medyo nag-aalangan, "Seryoso ka ba? Paano kung totoo ang mga kwento?" Sa kabila ng mga babala ng mga guro, lalong naging interesado sina June, Sander, at Ashley. Napagpasyahan nilang imbestigahan ang abandonadong silid-aralan mamayang gabi. Hindi nila alam ang mga kasindak-sindak na naghihintay sa kanila. Pangalawang yugto, ang plano. Nagtipon ng 3 sa silid-aklatan pagkatapos ng plays, upang pag-usapan ang kanilang midnight adventure. Madilim na ang paligid at amoy lumang libro ang hangin. Si June ay nagsalita, "Habang nakatingin sa mapa ng paaralan, kailangan nating maging tahimik at maingat. Kapag nahuli tayo, malaking gulo ito." Si Sander ay nagbigay ng kumpiyansa, "Huwag kang mag-alala, alam ko ang pasukan. May bintana doon na laging bukas." Si Ashley ay medyo pinakabahan, ngunit determinado, "Pakiramdam ko ay masama itong ideya, pero sasama ako. Kailangan natin ng mga flashlight, at siguro ilang pagkain." Si June ay tumango, "Magandang ideya. Makikita tayo dito ng hating gabi. Malinaw ba ang plano?" Si Sander ay ngumiti, "Oh, may dala akong flashlight at ilang snacks." Si Ashley ay nagdagdag, "Magdadala ako ng extra flashlight, just in case." Si June ay ngumiti, "Sige, maghiwa-hiwalay muna tayo. Kita-kits dito ng hating gabi." Biglang lumapit si Miss Alice, "Anong pinag-uusapan niyo? Mukhang may balak kayo." Si Ashley ay biglang natigilan, "Wala po, Miss Alice. Nag-aaral lang kami para sa exams." Si Miss Alice ay tumingin ng malalim sa kanila, "Mag-ingat kayo. At
Tandaan, iwasan ang East Wing. Tumango ang tatlo, pilit itinatago ang kanilang kasabikan. Habang lumalabas sila ng silid-aklatan, hindi nila maiwasang makaramdam ng halo-halong takot at pananabik sa maaaring matuklasan nila. Pangatlong yugto, ang pagpasok. Dumating ang hating gabi. Tahimik ang buong paaralan, tanging tunog ng mga kuliglig at malamig na hangin ang maririnig. Nagtipon sina John, Sander, at Ashley sa labas ng silid-aklatan, dala ang kanilang mga flashlight at pagkain. Si June ay tumingin sa kanilang dalawa, "Heto na, guys. Siguraduhin nating walang makakahuli sa atin." Si Sander ay ngumiti at nagbigay ng thumbs up, "Kampante ako. Tara na." Naglakad sila papunta sa East Wing, ingat na ingat sa bawat hakbang. Sa harap ng isang malaking bintana na bahagyang nakabukas, tumigil sila. Si Ashley ay sumilip sa loob, mukhang madilim sa loob. "Handa na ba kayo?" Si June ay nagsindi ng kanyang flashlight, "Heto na, Ashley. Walang atrasan." Si Sander ay umakyat sa bintana at tumalon papasok, "Ako na mauuna." Si Ashley ay sumunod na rin, ingat na ingat sa bawat hakbang, sana tama ang ginagawa natin. Si June ang huling pumasok, inilapag ang isang maliit na bag ng pagkain sa loob, "Tingnan natin kung anong meron dito." Habang naglalakad sila sa loob, nakaramdam sila ng kakaibang lamig. Ang bawat hakbang ay nag-echo sa buong silid. Si Sander ay nagsabi ng pabulong, "Nararamdaman niyo ba yon? Parang may ibang presensya." Si Ashley ay tumingin sa paligid, "Oo, parang may nagmamasid sa atin." Biglang narinig nila ang isang malakas na tunog mula sa dulo ng silid. Si June ay nagulat, "Ano yon? May tao ba dito?" Nagtago sila sa likod ng isang malaking mesa, hingal na hingal at kinakabahan. Ang tunog ay tila nagmumula sa isang lumang kabinet sa sulok ng silid. Pang-apat na yugto, ang pag-usisa. Nananatiling tahimik ang paligid. Ang tatlo ay nagdesisyong silipin ang loob ng lumang kabinet na pinagmulan ng ingay. Nanginginig man sa takot, kailangan nilang malaman ang totoo. Si June ay humakbang papalapit sa kabinet, "Sige na, tingnan natin. Baka wala lang iyon." Si Sander ay sumunod, hawak ang flashlight na tumatama sa pinto ng kabinet, "Handa ka na ba?" Si Ashley ay naghintay, nanginginig ang boses, "Bilisan niyo na, baka may makahuli sa atin." Binuksan ni June ang pinto ng kabinet ng dahan-dahan. Sa loob ay isang lumang libro at ilang piraso ng gamit pampaaralan. Si Sander ay kumuha ng libro at binuksan ito. Ito ay parang diary. "Tingnan natin kung ano ang laman." Nagbasa sila ng ilang pahina. Nalaman nilang ang diary ay pagmamay-ari ng estudyanteng nawawala, si Lucy. Si Ashley ay tumigil sa pagbabasa, nasa diary ang huling araw ni Lucy. May binabanggit siya tungkol sa isang kakaibang tunog na naririnig niya gabi-gabi. Si June ay tumingin sa paligid, baka yon din ang tunog na narinig natin. Ano pa kaya ang matutuklasan natin dito? Biglang narinig nila ang yabag ng mga paa sa labas ng silid. Lalong tumindi ang kaba nila. Si Sander ay mabilis na isinara ang libro, "May parating. Dali, magtago tayo." Si Ashley ay hinila ang dalawa sa likod ng isang malaking mesa, baka janitor lang yon o guro. "Kailangan nating umalis dito." Si June ay nagbuntong hininga, "Hintayin muna natin. Baka umalis din siya agad." Nagtago sila, pigil ang hininga. Ang mga yabag ay papalapit ng papalapit sa kanilang kinaroroonan. Wala na silang magagawa kundi maghintay. Panglimang yugto, ang pagkatuklas. Habang nagtatago sila, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang anino, tahimik na naglakad patungo sa kabinet kung saan nila natagpuan ang diary. Si Sander ay pabulong na nagsabi, "Sino yon? Bakit siya nandito?" Si June ay nagmamasid mula sa kanilang taguan, "Hindi ko alam. Pero mukhang hinahanap niya ang diary." Si Ashley ay nagpipigil ng hininga, "Baka multo na yan. Dapat na tayong umalis." Ang anino ay tumigil sa harap ng kabinet, tila may hinahanap. Nahanap nito ang diary na iniwan nila sa mesa at binuksan ito. Si Sander ay nagtanong, bakit parang pamilyar ang kilos niya? Si June ay nag-isip, baka isa siyang estudyante rin. Baka alam niya ang tungkol kay Lucy. Biglang nagsalita ang anino, "Alam ko nandyan kayo. Lumabas na kayo." Si Ashley ay kinabahan, "Naku, nahuli na tayo." Wala nang magawa ang tatlo kundi lumabas mula sa kanilang taguan.
Hinarap nila ang anino na ngayon ay nagpakita ng mukha. Ito ay si Miss Alice. Si Miss Alice ay nagtanong, ano ang ginagawa niyo dito? Alam niyo bang delikado ito? Si June ay sumagot, Miss Alice, naghahanap lang kami ng sagot. Tungkol kay Lucy. Si Sander ay nagtanong, alam niyo ba ang nangyari sa kanya? Si Miss Alice ay tumingin sa diary. Si Lucy ay nawawala pa rin hanggang ngayon. Pero alam ko ang tunay na nangyari sa kanya. Si Ashley ay nagulat, ano po yon, Miss Alice? Si Miss Alice ay huminga ng malalim, ang espiritu ni Lucy ay nandito pa rin. Hindi siya makaalis dahil hindi pa tapos ang kanyang misyon. Si June ay nagtanong, anong misyon po iyon? Si Miss Alice ay nagsalaysay, may kailangang gawin si Lucy para matahimik na siya. Kailangan nating tulungan siya. Naghahalo ang takot at pagnanais na makatulong sa kanilang tatlo. Alam nilang hindi sila makakabalik hanggang hindi nila natutulungan si Lucy. Ika-6 na yugto, ang misyon ni Lucy. Nagpatuloy ang kwentuhan ni Miss Alice tungkol kay Lucy. Ang dilim ng silid-aralan ay tila lalong bumigat sa kanilang narinig. Kailangang tapusin ni Lucy ang kanyang misyon upang makatawid na siya sa kabilang buhay. Si Miss Alice ay nagsalaysay. Si Lucy ay isang matalinong estudyante. May sinimulan siyang proyekto na hindi niya natapos. Hanggang ngayon, naghihintay siya na may magpatuloy nito. Si June ay nagtanong, anong proyekto iyon, Miss Alice? Si Miss Alice ay naglabas ng lumang notebook mula sa kanyang bag. Ito ang mga plano ni Lucy. Isang research project tungkol sa isang lumang alamat ng paaralan natin. Si Sander ay tumingin sa notebook. Kailangan ba natin itong tapusin para sa kanya? Si Miss Alice ay tumango, kailangan natin itong tapusin. At kailangan natin itong gawin sa loob ng silid na ito. Si Ashley ay nagtaka, bakit dito mismo, Miss Alice? Si Miss Alice ay nagpaliwanag, dito nagsimula si Lucy. Dito rin niya gustong matapos ang lahat. Si June ay nagdesisyon, kung ito ang kailangan para matulungan si Lucy, gagawin natin. Si Sander ay sumang-ayon, tama. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin natatapos ang proyekto. Si Ashley ay nagpakita ng tapang, sige, simulan na natin. Habang nagbubukas ng mga lumang libro at notebooks, nagsimula silang mag-research tungkol sa alamat ng paaralan. Lumalalim ang gabi, at ang hangin ay tila lalong lumalamig. Ika-7 yugto, ang alamat ng paaralan. Natuklasan ng grupo ang kwento ng alamat ng paaralan mula sa mga lumang libro. Ang alamat ay tungkol sa isang batang babaeng nawawala na nagsusumpa ng mga lugar na iniwan. Si June ay nagbasa mula sa isang lumang libro. Ayon dito, may isang batang babae na nawawala noong unang panahon. Nagsimula siyang magpakita sa mga lumang gusali ng paaralan. Si Sander ay nagdagdag, ang sabi pa dito, ang batang babae ay nawawala dahil sa isang trahedya. Tila may kinalaman ito sa isang nasunog na gusali. Si Ashley ay nagtanong, ano ang koneksyon nito kay Lucy? Si Miss Alice ay nagbigay ng paliwanag, si Lucy ay nag-research tungkol sa alamat na ito. Baka nakatuklas siya ng isang mahalagang detalye na hindi natin alam. Si June ay nagpatuloy sa pagbabasa, ang batang babae ay tinatawag na The Weeping Ghost. Sinasabing ang kanyang luha ay may kapangyarihan na magdala ng kalungkutan sa sinumang makakita sa kanya. Si Sander ay nag-isip, kung ganun, kailangan nating malaman kung ano ang natuklasan ni Lucy tungkol dito. Si Ashley ay nagtanong, may paraan ba para matapos ang sumpa ng Weeping Ghost? Si Miss Alice ay tumango, ayon sa huling tala ni Lucy, kailangan nating mag-alay ng isang bagay na mahalaga sa batang babae. Isang bagay na magpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Si June ay nagtanong, anong klaseng bagay kaya yon? Si Miss Alice ay sumagot, isang alaala mula sa kanyang pamilya. Isang bagay na nagpapakita ng pagmamahal at pag-asa. Nagpatuloy sila sa kanilang pagsasaliksik, alam nilang malapit na nilang malaman ang buong katotohanan. Ngunit alam din nilang ang bawat hakbang ay nagdadala ng mas matinding panganib. Ika-8 yugto, ang pag-alay. Habang papalapit ang madaling araw, napagdesisyonan nilang maghanap ng bagay na maiaalay sa Weeping Ghost. Kailangan nilang hanapin ito sa lumang bodega ng paaralan. Si June ay tumingin sa mga kasama, kailangan nating pumunta sa lumang bodega. Baka doon natin makita ang bagay na kailangan natin. Si Sander ay tumango, alam ko ang daan papunta doon. Sumunod kayo sa akin.
Si Ashley ay nag-aalala, dapat tayong mag-ingat. Baka may mga multo rin doon. Si Miss Alice ay nagbigay ng lakas ng loob, kaya natin ito. Tandaan, ginagawa natin ito para kay Lucy. Naglakad sila patungo sa lumang bodega. Madilim at mahangin ang paligid, ang bawat hakbang ay tila may kasamang mga aninong nagmamasid. Pagdating nila sa bodega, binuksan ni Sander ang pintuan. Ang loob ay puno ng alikabok at mga lumang gamit. Si June ay nagmasid sa paligid, tingnan natin dito. Hanapin natin ang bagay na mahalaga sa Weeping Ghost. Si Sander ay nagbukas ng isang lumang kaban, may mga lumang laruan dito. Baka may makuha tayong clue. Si Ashley ay nagbukas ng isang lumang kahon, may mga larawan dito. Mga litrato ng isang batang babae at kanyang pamilya. Si Miss Alice ay kumuha ng isang lumang panyo, ito siguro ang kailangan natin. Isang panyo na may mga inisyal ng batang babae. Si June ay tumango, tama. Ito ang iaalay natin sa Weeping Ghost. Nagmadali silang bumalik sa lumang silid-aralan, dala ang panyo. Alam nilang malapit na nilang tapusin ang misyon ni Lucy. Ika-9 na yugto, ang ritual. Pagdating nila sa lumang silid-aralan, inihanda nila ang panyo para sa ritual. Naramdaman nila ang malamig na presensya ni Lucy, naghihintay. Si June ay naglagay ng panyo sa gitna ng silid, dito natin ilalagay. Kailangan nating magdasal para sa kanya. Si Sander ay sumunod, tayo na, simulan na natin. Hawak kamay tayo at magdasal. Si Ashley ay nagtanong, anong dasal ang gagamitin natin, Miss Alice? Si Miss Alice ay humawak sa kanilang mga kamay, gamitin natin ang dasal na natutunan ni Lucy. Isang dasal ng kapayapaan at kalayaan. Habang nagdarasal sila, naramdaman nila ang malamig na hangin na bumabalot sa kanila. Ang silid ay tila nagliwanag at nagbago ang aura. Si June ay nagsalita ng pabulong, Lucy, nandito kami para tulungan ka. Sana'y matahimik ka na. Si Sander ay sumunod, Weeping Ghost, tanggapin mo ang aming alay. Sana'y makaalis ka na sa mundong ito. Si Ashley ay nagdarasal, bigyan mo ng kapayapaan si Lucy. Patawarin mo siya at palayain. Biglang lumitaw ang imahe ni Lucy sa gitna ng silid, ngumiti siya sa kanila. Ang panyo ay tila naglaho kasama ng kanyang presensya. Ika-10 yugto, ang paglaya. Sa muling pagkakataon, nakita nila si Lucy na ngumiti at nagpasalamat. Ang silid ay bumalik sa normal at naramdaman nilang tapos na ang misyon. Si Miss Alice ay tumingin sa paligid, tapos na. Si Lucy ay nakatawid na. Si June ay nagbuntong hininga sa wakas. Nakatulong tayo sa kanya. Si Sander ay ngumiti, hindi ko akalain na magagawa natin ito. Si Ashley ay nagpakita ng tuwa, sana ay masaya na siya ngayon. Si Miss Alice ay nagpasalamat, salamat sa inyo. Dahil sa inyo, nakahanap na ng kapayapaan si Lucy. Si June ay nagtanong, ano na ang gagawin natin ngayon? Si Miss Alice ay ngumiti, babalik tayo sa normal. Ngunit lagi nating tatandaan ang gabi na ito. Si Sander ay nagbigay ng thumbs up, tama. At hindi na tayo magpapaloko sa mga multo. Si Ashley ay tumingin sa mga kasama, tayo na. Umalis na tayo bago pa tayo mahuli. Lumabas sila ng silid-aralan, dala ang bagong aral at karanasan. Alam nilang hindi na sila makakalimot sa mga nangyari sa gabing iyon. Habang naglalakad sila palabas ng paaralan, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanilang balat. Ngunit ngayon, wala nang takot. Alam nilang natapos na ang lahat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sa kanilang tapang at determinasyon, natulungan nina June, Sander, at Ashley, kasama si Miss Alice at Miss Cruz, si Lucy na makahanap ng kapayapaan. Ang kanilang paglalakbay sa loob ng lumang silid-aralan ay nagpamalas ng kanilang katatagan at pagpapahalaga sa pagkakaibigan. Sana'y naging inspirasyon sa inyo ang kanilang karanasan, nasa kabila ng takot at panganib, ang pagnanais na makatulong at makagawa ng tama ay magdadala ng liwanag sa dilim. Ang kanilang misyon ay hindi lamang natapos sa pagpapalaya kay Lucy, kundi pati na rin sa pagbibigay alam na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdulot ng pagbabago. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa amin sa kwento ng Mountain Ridge High School. Naway inyong tandaan na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula, at ang bawat lihim na natuklasan ay magdadala ng bagong pag-asa.
Hanggang sa susunod na kabanata, mag-ingat kayo at patuloy na maghangad ng katotohanan at katarungan. Magandang gabi sa inyong lahat.